Ang alamat ng ahas. Sa isang nayon sa Katagalugan, may naninirahang isang mag-ina, ang biyudang si Aling Sima at ang kanyang anak na si Masong. Bagamat malaki ang pangangatawan ni Masong, ay sobra naman ang kanyang kawalangyaan. Sa halik na makatulong siya sa ina, ay pabigat pa siya rito. Ano ka ba, anak? Saan naman lang ay linangin mo ang lupang iniwan ng iyong ama. Sayang ang pagpapalaki ko sa iyo. Inubos mo lamang ang pera sa pag-iinom ng alak. Ang wika ni Aling Sima. Ayan na naman kayo. Pagod ako. Huwag niyo isusumbat sa akin ang ibinibigay niyong pera. Dahil tungkulin ninyong bigyan ako ng pera. Ang sagot ni Masong. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang tumahimik. Alam niyang walang patutunguhan ang pag-uusap nilang mag-ina dahil sa maling katwiran ng anak. Hindi lang ubod ng tamad si Masong. Siya ay ubod pa ng takaw. Hirap na ang kanyang ina sa bukid, samantalang siya ay naroon at sarap na sarap sa pagtulog. Tamad na nga siya, basagolero pa. Isang araw, natutulog ang matanda ng gulantangin ito ng ingay ng pinto. Humahango si Masong at naghahanap ng gulok dahil may kaaway siya. Walang nagawa si Aling Sima kundi ang sumigaw at humingi ng tulong sa kanyang mga kapitbahay. 6 na lalaki ang nagtulong-tulong para lamang pigilan sa pakikipag-away si Masong. Marami nang sinaktang tao si Masong kapag ito ay nagwawala, kaya't siya ay kinatatakutan. Isang araw, wala siyang inabutang pagkain sa bahay. Gutom pa naman siya. Galit na pinuntahan niya sa silid ang kanyang ina at pabulyaw na nagsabing, Bakit hindi niyo ako pinaghahanda ng pagkain? Anak, may sakit ako. Wala akong lakas. Kayo? May sakit? Arte lang ninyo yan. Sige, bumangon kayo riyan at ipagluto niyo ako ng pagkain. Anak, parang awa mo na. Ikaw na muna ang maghanda ng iyong makakain. Ang lumuluhang sabi ni Aling Sima. Ako? Magluluto? Ano ako, babae? Hindi maaari. Sige na, bumangon kayo at magluto. Ang bulyaw ni Masong nasabay sipa sa ina. Sa kawalangyaang inasal ng anak ay hindi na nakapagtimpi pa si Aling Sima at nagwika ng, Wala kang utang na loob. Lapastangan na anak. Ikaw na ubod ng tapang ay gagapang sa lupa. At kailanman ay hindi ka makakatayo sapagkat habang buhay kang gagapang. Mananatili ang iyong kabagsikan at lalo kang katatakutan ng mga tao. Tinawanan lamang ni Masong ang sinabi ng ina. Lumaya siya at sa paglalakad niya sa bukid ay bigla siyang nalugmok. Hindi niya maitayo ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang unti-unting humahaba at pumapayat ang kanyang katawan. Hanggang sa tuluyang mawala na ang kanyang mga paa at kamay. Huli na nang magsisi siya. Samantala, ang kanya palang kaaway ay lihim siyang sinusundan. Nasaksihan niya ang pagbabago ng katawan ni Masong. Nagdatingan pa ang ibang tao. Nakita nila ang mahabang hayop sa lupa na gumagapang sa damuhan. Nang makita niya ang mga tao, ay umakma siyang manunuklaw at sa takot ay nagpulasan ng takbo ang mga tao. Magmula noon ay nilayuan na ng mga tao ang damuhan na iyon sa takot na matuklaw sila ni Masong, ang taong naging ahas na siyang pinagmulan ng unang ahas. Thank you for watching. Please subscribe.